Matinding tanong. Sa call center ba, totoo ba yung kabit-kabit sa relasyon? Naku, kuya. Yan ang So yan sir, ano po yung trabaho niyo? BPO po. BPO. Bali, processing kami. Processing ka, hindi ka po yung non-voice saka yung voice. Actually, nag-voice din naman ako, pero as of now, sa backroom kami. Gano'n katagal ka na po nag-call center? Ako, 5 years na ako eh. Ang tagal Dahil na kinikita mo yan. Sakto lang. Yan, so may tanong ako. Anong masasabi mo sa mga tao na minamaliit ang pagiging call center agent? Siyempre, ano yun, para sa amin, masakit din naman kasi hindi biro yun din yung mga nagpupuyat, di rin biro yung mga trabaho din namin. So, iba-iba rin naman din kasi ng kategory kasi din pag mga BPO. So, meron din naman mga graveyard or night shift, tapos meron din morning. So, hindi biro yun na ang trabaho. Actually, maganda nga yung sa akin kasi parang ang BPO industry nagbibigay ng magandang matawag dito. Opportunity. Oo, opportunity din. Lalo na sa mga hindi pa, let's say, mga hindi pa nakagraduate. Tapos yung mga medyo may edad na, nabibigyan pa sila ng chance na makapagtrabaho pa ulit. So, magandang opportunity rin naman. So, hindi sa basta-basta. So, yun lang, pag nakakarinig akong gano'n, medyo nainis lang ako kasi hindi nila nakikita yung side ng trabaho namin or ng BPO. Ito pa sir. Naranasan mo na bang mamura ng pagbasabihan ng magandang hindi salita ng customer mo? Of course, madaming beses. Ang dami ng encounter. Sobrang dami. So, parang yung minsan especially yun. So, kaya minsan naiinis din ako sa mga ganon taong nagde-degrade ng mga kapwa ko nun sa BPO industry. Kasi, yung ganun pa lang na parang yung pagkatao namin hindi nila alam na nagda-down na. Kumbaga parang nayuyurakan na. Pero ginagawa pa rin namin yung trabaho namin. Masakit din kasi emotional namin na nasaktan din naman. So maraming beses sobra na nakaka-encounter kami. Lalo na ako, dami ko na na-encounter. Pero siyempre, parte yun ang trabaho namin. Siyempre sa 5 years mo yun, siyempre dahil mo lang pinagdaanan. Oo, dami na talaga din. Hindi lang ganun. Pero, yun, rin naman. So, ang lang din doon, ibay ng loob talaga. Ibay ng loob. Pag minumura ka, hindi mo naman siya minumura. Kumbaga, dinadown mo na rin sarili mo. Pero ako kasi pag ganun, hindi ko siya sinasabayan eh. Sa akin so sa part ng trabaho namin, hindi mo talaga sasabayan yung mga client. Oo, hindi mo siya sasabayan kung ano yung galit na niya, problem niya or yung galit na nilalabas niya. So hindi mo siya kailangan sabayan. Saka recorded din no, sa server niya, no? Si customer, nagre-report din niya. So, nagjawa ka na, sir? Wala po. So, ito yung matinding tanong. Sa call center ba, totoo ba yung kabit-kabit sa relasyon? Naku, kuya. Yan ang mahirap na tanong at mahirap na sagot din. So, siguro depende yan. Depende po kasi yan, lalo na kapag sa isang empleyado. Kung talagang papatol ka talaga. Pero meron akong mga naririnig doon sa mga iba. Dating kasama ko din sa mga trabaho. Yeah. So mga dati ko rin naging katrabaho, mga kasama ko din. Meron naman, parang meron talaga. Meron talaga. Pero siguro depende na rin yun sa'yo kung kakagat ka dun sa mga gano'n na Oo. Night lang na. Oo. Pero nagkaroon ka na ng jowa sa call center?
Ay, wala. Wala. Family first. Family first. Saka future. Yeah. Yun lang talaga. Depende naman yan sa mga empleyado kung talagang ano sila doon, magpapadala sila talaga. Bagay, tama ka. Kasi nasa tao naman yun eh. Talaga nasa tao lang talaga yun. Oo. Nasa kanya na yun. Oo. Kung marupok Kung ka. bakit ka. Tama. Buti na lang, di ako makate. Actually, meron akong ganyan na meron akong friend working din sa BPO. Oo. Tapos yung boyfriend niya, BPO din. Oo. So, yung boyfriend niya yun, hindi niya alam na yung boyfriend niya meron na palang babae sa, kasi magkita silang company.